Siyempre dahil siya po ang dating head ng agency na ito, pero ang actually binanggit sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa tingin niya mas malaming alam si Yusek Cabral kaysa kay Secretary Bonoan. Kaya nakakalungkot na hindi si Yusek Cabral ginawang state witness at binigyan nga ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga files na ito. Pero I guess next to her is Secretary Bonoan. And I hope lang po that he will be protected and sana hindi po magkakaroon ng iba pang mga trahedya sa mga dating opisyal ng DPWH. Kaya din sir, nakakatakot na sumagot sa inyong mga tanong kung sino ang mga matataas na opisyal sa mga listahang ito kasi syempre iniisip din natin ang ating seguridad. Pero ang I think speculation ng publiko ay well-founded kasi kung wala naman po ang mga matataas na opisyal sa mga budget insertions, bakit po talagang itinatago ang mga insertions na ito? Yung listahan po na nakuha mula kay Undersecretary Cabral, mailalabas na ba ito? May isa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibinigay na nila ito sa ombudsman. At least may progress. Sana isa sa publiko na rin po nila. At hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert at pati yung mga proyekto hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. At Opo. kung hindi natin itinatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Doon po sa listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund at meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang umirit ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung possible may anomalya?
Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko, nasa mataas na presyo din po ng mga proyekto na may anomalya. At talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng contractor o malapit sa mga contractor, yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulunging na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simula ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin? Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamarami kong detalye ay tungkol sa 2025 budget kasi yun po ang mismong hiningi ko, pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Opo. Siya lang ba ang merong ganitong klase ng listahan and na-confirm nyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay. At ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo, nabanggit niyo po na sa Kongreso at sa executive kabilang po dun sa mga sangkot and private, no? Pero karamihan po ba dito sa mga opisyal na ito ay incumbent po? Opo, kasi kung hindi ka incumbent, wala ka namang connection para makakuha ng mga DPWH insertion. Opo. Sir, doon sa nabanggit nyo po na from sa executive outside ng DPWH, lahat po ba ng executive ng mga agency po ay, lalo na yung mga secretary or undersecretary, ay humiling ng sa patungkol sa flood control kahit hindi angkop doon sa kanilang ahensya? Opo, at yun po yung surprising na walang kinalaman sa DPWH at sila ang nakasulat na nag-identify ng mga flood control projects. Bago lang si partner MJ, doon naman ako sa private individuals. Mga anong klase pong mga tao ito, congressman, itong mga pribadong individual? At flood control lang po ba or meron pang ibang infra projects yung kanilang hiniling or sila yung naging proponent? At marami-rami din po ba sila? Yung mga private individuals ay mostly mga contractor, pero meron din mga ni-research ko na hindi naman contractor, parang mga kaibigan lang. Kaya parang yung mga insertion parang binibigyan lang sa mga kaibigan, parang premyo siguro dahil sa suporta sa election. Po, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, gusto lang ma-establish yung lahat ng files na nabigay po sa inyo ni Yusek Cabral. Paano napunta, sir, sa inyong mga kamay? Mabuti pong tanong. Ako po ay nung bagong halal pa lang sa Mayo, nagtatanong na sa DPWH bakit ang budget ng Batangas na malaking probinsya ay mas maliit kaysa sa budget ng mga mas maliliit naman na mga probinsya. At ang aking first meeting sa office ni Yusek Cabral ay nasa June 11 at nagbigay siya sa akin ng mga paliwanag pero ang lumalabas ay talagang ayon sa mga favored districts talaga ang alokasyon ng budget. At nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers. And then nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Nag-set ako ng meeting sa kanyang opisina through Director Alex Bote. At nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince at
tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral at nakiusap po ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. At mabuti na nakuha ko kasi akala ko kahit hindi ko kunin, ibibigay naman ng DPWH sa ICI at Ombudsman. Pero nung bumisita ako sa ICI November 18, sinabi nila never nila nakita ang mga ipinakita ko sa kanila noon. Ganon din po sa Ombudsman nung bumisita sila sa aking opisina ng November 28. At ang lumalabas po ay ngayon lang nung nire-raise natin ang existence ng files na ito ay talagang nape-pressure ang DPWH na ibahagi itong mga files kahit sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Opo, Kong, gaano kalaki itong Cabral files? Ilang gig? Mga 17,000 plus rows ang mga projects sa 2025 National Expenditure Program at may iba pang mga tabs. Hindi ko po na analyze actually yung buong file pa. At tama ka po, kailangan mo nga ng mabilis na computer para ma-process po lahat ng data. Opo, pero sir, based po doon sa mga na-examine po ninyo na mga bahagi ng Cabral files, gaano ka-crucial ito, sir? Will it cost the administration more of its political capital? I think yung maganda dito, imposible siyang inimbento lang. Kasi napakadaming impormasyon na sa sarili kong distrito na confirm ako, may mga nakalagay dito, ang district congressman na predecessor ko ang nag-insert, tama. Meron mga ipinasok daw ni Congressman Edwin Garjola, tama. At meron daw mga ipinasok ng iba pang mga contractor o parking ng leadership fund at tama din po ayon sa aking kaalaman sa aking distrito. At kung tama siya sa aking distrito, siguro ganoon din po sa ibang mga distrito. Kaya ito po ay hindi naman conclusive pero magbibigay ng basehan for further investigation na hindi lang imbento itong perception na marami sa gobyerno ay may mga insertion sa DPWH budget at siguro magiging basehan na talagang seryosohin natin ang mga aligasyon ng mga DPWH insertions beyond just congressmen and senators. Opo, sa series of video ni former colleague po ninyo, Zaldico, sinabi niya, dinamit niya ang pangalan ni Presidente at ng unang ginang Liza Araneta Marcos. Sa mga files, sir, na inyo pong as far as ng mga files po na inyo nakita sa Cabral files, masasabi ba na alam ng Malacanang itong nangyayaring galawan sa pambansang pondo, Congressman? Actually, if I may share, sir, kaya ang move ko ay hilingin kay Secretary Vince at sa DPWH na isa publiko ang mga files na ito. Kung wala naman po silang itinatago. Kaya ang sagot po sa inyong tanong, tignan po natin kung isa sa publiko po nila ang mga files na ito. Opo, parang abangan ang susunod na kabanata, Kong. Pero Kong, yung nabanggit po niyo kanina si SMB, Secretary Manuel Bonoan, based din po sa mga files na niyo pong nakita, masasabi niyo po ba na malaking kinalaman talaga o malaking impormasyon ang maibabahagi ng dating kalihim ng DPWH kung siya magsasalita sa issue na ito? Siyempre dahil siya po ang dating head ng agency na ito, pero ang actually binanggit sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa tingin niya mas malaming alam si Yusek Cabral kaysa kay Secretary Bonoan. Kaya nakakalungkot na hindi si Yusek Cabral ginawang state witness at binigyan nga ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga files na ito. Pero I guess next to her is Secretary Bonoan. And I hope lang po that he will be protected and sana hindi po magkakaroon ng iba pang mga trahedya sa mga dating opisyal ng DPWH. Kaya din sir, nakakatakot na sumagot sa inyong mga tanong kung sino ang mga matataas na opisyal sa mga listahang ito kasi syempre iniisip din natin ang ating seguridad. Pero ang I think speculation ng publiko ay well-founded kasi kung wala naman po ang mga matataas na opisyal sa mga budget insertions, bakit po talagang itinatago ang mga insertions na ito?